Minahal rin siya ng prinsipe ng dagat. At magmula noon, magkasama na silang tumira sa isang magandang palasyo sa ilalim ng dagat. At habang buhay na silang naging masaya. Ang ganda. Gusto ko ang kwento mo, Sarah. Parang ako yung prinsesa sa kwento. Sa tuwing nakakarinig ako ng kwento o kaya nababasa ako, ang pakiramdam ko ako rin yung bida doon sa kwento. Siguro yun talaga ang naisip ng mga manunulat ang maramdaman natin kung anong nararamdaman ng bida. Oo nga, ganun nga siguro. Sana ako rin. Magustuhan ko rin magbasa ng libro tulad mo. Pwede naman yun, Ermengarde. Isipin mo lang na gustong-gusto mo ang mga kwento sa mga libro. Pwede ba tumigil na nga kayo? Napakaingay nyo! Itigil nyo nang walang kwenta yung laro. Niloloko nyo lang ang sarili nyo eh. Ang sabi ni Mami, huwag ako mag-iisip ng mga walang kwenta. Loti, huwag ka umiyak. Ini-imagine mong maganda ka? At magaling ka sa lahat? At nagpapanggap ka rin na isa kang prinsesa, hindi ba? Niloloko mo lang ang sarili mo. Ano ako? Hindi naman ako nagpanggap na isa akong prinsesa, Lavinia. Oo nga, hindi siya nagpapanggap na prinsesa. Nagpapanggap siyang mama ko. Tumahimik ka? Batang iyakin? Hindi na ako batang iyakin ngayon. Dahil meron na akong Mama Sarah. Ano ka mo? Tinawag mo siyang Mama Sarah? Kahit habang buhay siyang magpanggap na mama mo, hindi na babalik ang tunay mong mama. Napakasalbahe mo kay Sarah. Lavinia, hindi ganyan ang tamang pakikipag-usap sa batang tulad ni Lottie. Ang lakas naman ng loob mong pagalitan ako, porke ikaw nang pinuno ng mga estudyante ngayon. Hindi sa ganon. Salbahe ka talaga, Lavinia! Che! Lottie! Lottie! Hindi mo dapat ginawa yun! Alam mo, naiinis ako sa'yo, Lavinia. Anong gagawin mo? Sasaktan mo ba ako? Sa totoo lang, gusto na kitang saktan. Sige nga, saktan mo ako kung kaya mo. Sa ngayon, nasaktan suko.
paano yun. Tapos na. Ha? Oh, tahan na ha. Huwag ka nang umiyak. Oo nga, Lottie. Umalis na siya. Masalbay talaga ni Lavinia. Dapat din ako sisihin. May mali rin ako. Sarah, bakit hindi mo siya sinaktan? Oo nga, dapat sinaktan mo siya. Sinaktan ko siya. Sinaktan ko siya sa isip ko, tapos pinatawad ko siya. Pero bakit? Inisip ko isa akong prinsesa, kaya kumilos ako na parang prinsesa. Hindi nananakit ang isang prinsesa. Iniintindi niya ang ugali ng mga tao sa paligid niya. Ang galing ng naisip mo, Sarah. Alam ko na. Gusto niya mag-party tayo? Ano? Mag-party tayo para magkalapit ang mga estudyante. Siyempre, imbitahin din natin si Lavinia. Ano? Pupuntahan ko rin si Miss Minchin at hihingin ko ang permiso niya. Ano ka mo? Isang party? Mag-organize ka ng isang party? Opo, payagan niyo po sana ako lumabas para makabili ng mga kailangan. Aba, masaya yan. Imbitado rin ba ako dyan? Kung sa bagay, tama lang na mag-isip ng paraan ang pinuno ng klase kung paano magkakasundo ang lahat ng mga estudyante. Sige, pumapayag ako. Marami pong salamat, Miss Minchin. Ha? Sarah? Anong nangyari? Samahan mo ako mamili Ermengarde. Lottie, imbitahan mo ang lahat sa party. Yay! Bigyan niyo po ako ng 16 na piraso nitong chocolate cake na may walnut. At saka, pabili rin po ng isang empanada. Pero sigurado ka bang isang empanada lang ang bibilhin mo, Binibini? Opo, isang empanada lang at hiwalay ang supot. Sige, Binibini, walang problema. Pero, Sarah, bakit di sila ang bibili mong empanada? Ibibigay ko kasi ang empanadang yon sa isang mabait na kaibigan. Ah, ganun ba? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo! Rico, Pasensya na po, Mr. James. hindi ka nag-iingat! Palagi mo na lang kaming binibigyan ng problema. Bilang parusa, hindi ka kakain ng hapunan. Naiintindihan mo? Opo. Oh! Maraming salamat, Peter. Alam mo ba, Lavinia, nandun silang lahat sa kwarto ni Sarah. Bakit kaya sila nasa kwarto ni Sarah? Ano kayang ginagawa nila doon? Magpa-party sila doon at mukhang hindi nila tayo isasali. Ano? Si Sarah nagplano ng party yun.
Talagang kinakalaban niya ako, ah. Tingnan lang natin. Ipapakita ko sa kanya kung sinong karapat-dapat na maging pinuno ng klase. Ha? Bukas yan. Pasensya na. Sana hindi ako nakaistorbo. Napagkasunduan kasi namin na magkaroon ng isang simpleng party sa kwarto at sana makasama rin kayo. Sige, hihintayin namin kayo doon. Nung walang kwenta ang party na yun. Imbitado rin pala tayo sa party. Mabait din pala si Sarah eh. Oo nga, kahit naging pinuno siya, hindi siya naging mayabang. Naku, wala akong ibig sabihin doon, Lavinia. Napapansin kong mas nagugustuhan niyo na rin ngayon si Sarah kesa sa akin, ah. Naku, hindi. Basta ako, hindi ako ganun, Lavinia. Sige na, pumunta na kayong dalawa dun sa party kung gusto niyo. Ano? Huwag na kayo mag-alala dahil okay lang naman sa akin yun, eh. Titignan ko lang kung anong nangyayari doon. Babalik kami agad. Ang cute talaga ng kapatid ko. Hello! Kumusta ka? Ang ganda ng tea party mo. Ang saya dito. Masayang masaya ako kasi kasama ko kayong lahat dito. Mami Sarah! Umiinom din ba si Emily ng tsaa? Oo, syempre naman. Sandali! Salamat, nagpunta rin kayo. Pumasok kayo. Si Lavinia? Parang ayaw niyang pumunta. Ganun ba? Alam mo kasi, Sarah, hindi ko gusto ni Lavinia eh. Ha? Ano? Huwag ka maingay, Sarah. Pero alam mo ba, ang totoo, hindi naman talaga namin gusto si Lavinia mula pa noon. Ha? Ano? Napakasungit kasi niya at nagagalit siya kapag hindi namin sinusunod ang gusto niya. Kaya nagdesisyon na lang kaming dalawa ni Gertrude na makipagkaibigan sa'yo, Sarah. Hindi ko matagalan na ugali ni Lavinia. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Nagpa-party ako ngayon dito dahil gusto ko rin maging kaibigan si Lavinia. Pero bakit? Hindi ako makapaniwala. Silbahe si Lavinia. Alam ko na, iimbitahin ko rin siya. Wag! Mababahiya ka lang! Sandali, Sarah! Halika, tuloy ka, Lavinia. Kanina pa kita hinihintay. May nireserba akong upuan para sa'yo. Hindi ako nagpunta dito para makisali sa ginawa mong party. Ano? Nagpunta lang ako ngayon dito para sabihin sa'yo ang totoo. Anong totoo? Ang totoo kung bakit ka pinili ni Miss Mincy na maging pinuno ng mga estudyante. Lavinia, saka na lang natin pag-usapan yan. Nandito tayo ngayon para mag-party. Hindi! Sasabihin ko na to ngayon sa harap nilang lahat. Kaya makinig ka. Huwag mo isipin na mas magaling ka sa akin kaya ikaw ang pinili ni Miss Mincy na maging pinuno ng mga estudyante. Pinili ka lang naman niya dahil mayaman ang papa mo. Alam mo kasi, mukhang pera talaga ang Miss Mincy na yon. Lavinia! Teka, bakit ang tatahimik ninyo? Akala ko pa naman naabutan ko kayo nagtatawanan.
Ay, Miss Crew, po? sulat ito mula sa India, galing sa papa mo. Ah, maraming salamat po, Miss Amelia. Wow! Nakakaingit ka naman, Mami Sarah. Basahin mo, parinig kami. Lottie? Oo nga, Sarah. Kung okay lang sa'yo, pwede ba naming malaman kung anong sinabi ng papa mo sa sulat niya? Mama Sarah, gusto rin daw malaman ni Emily. Hindi ba na makikinig ka rin? Oo, sige Lottie. Ay, ang papa ko. Ano sinabi ng papa mo sa sulat, Mama Sarah? Ang sabi niya, magkakaroon daw ng bagong negosyo at magtutulungan sila ng kaibigan niya. Talaga? Anong negosyo raw? Tungkol daw po sa isang minahan ng brilyante. Wow! Grabe! Brilyante? Mahal yun. Huh? Galing ano? Galing mo mga ibinalita ng papa ni Sarah. Kalain mo yun, nakakaingit talaga. Kaya yun. Minahan sila ng brilyante. Wow, ang kirap naman si Lola, no? Mabait kasi si Sarah, kaya pinagpapala siya. Oo nga. Tsaka, yung Sarah, mabait din. Ang galing! Ang ibig sabihin magiging hari ng brilyante ng papa mo? Hindi naman, Ermengarde. Tama siya, magiging prinsesa na si Mama Sarah ng hari ng brilyante. Ang saya! Binabati kita, Miss Crew. Magandang balita ang laman ng sulat na yan. Sasabihin ko kagad ito kay Miss Minchin. Matutuwa siya kapag nalaman niya. Ano po? Si Miss Minchin? Ay, ang yaman niya pala, Sarah. Ang galing, Sarah. Magiging milyonaryo ka na. Hindi, magiging prinsesa siya. Oo, prinsesa. Prinsesa? Aalis na ako. Jessie! Gertrude! Halina kayo! Ano ka mo? Totoo ba sinabi mo? Ang papa ni Sarah Crew? Oo, ate. Yun ang sabi ni Mr. Cruz sa sulat niya. Mukhang nakahanap sila ng minahang brilyante. Minahan ng brilyante? Oo. Kaya balang araw magiging tagapagmana ng mga brilyante si Miss Crew. At dahil dito nag-aaral si Miss Sarah, sigurado akong susuportahan ng gusto ni Mr. Crew ang eskwelahan natin. Teka ate, nakikinig ka ba sa akin? Ang batang yun ang magiging tagapagmana ng minahan? Kung ganon, si Miss Sarah ang anak ng magiging pinakamayamang tao sa buong mundo. Natuwa nga ang mga estudyante nang marinig nila ang balita. At para sa akin, isa itong panaginip. Hindi ako makapaniwala. Akalain nyo nagmamaneho ko para sa prinsesa ng hari ng mga brilyante. Napakaswerte nyo dahil pareho kayo nagtatrabaho para sa kanya. Aba, basta wag nyo lang kaming kalilimutan ni James, ha? Ah, nandiyan ka pa rin pala. Ano bang hinihintay mo, Becky? Hindi ka namin bibigyan ng hapunan. Linisin mo na yung sapatos ng mga estudyante. O bakit hindi ka ba kumikilos dyan?
empanada. Busin mo yan. Sige na. Bakit? Ayaw mo ba yan? Akala ko magugustuhan mo. Ang sarap! Napakasarap nito, Miss Sarah! Kaninang tanghali, may nagawa akong mali at bilang parusa wala akong hapunan. Ha? Masarap din yung cake na binigay mo sa akin dati, pero madali yung matunaw sa tiyan eh. Hindi katulad nitong empanada. Mabigat ito sa tiyan, hindi ako gugutumin ka. Talaga? Ang totoo, hindi ko pa kasi nararanasan magutom. Pero sa tingin ko masakit yun sa tiyan. Oo, talagang masakit. At kahit araw-araw mangyari sa'yo, hindi mo yun makakasanayan. Talaga? Oo nga pala. Brilyante, pinag-uusapan kasi nila yung kanina eh. Ano? Binabati kita, Miss Sarah. Natutuwa ako dahil magiging prinsesa ka na ng mga brilyante. Biro mo, kausap ko ngayon ng isang prinsesa. Becky, alam ko natutuwa kayong lahat sa balitang yun, pero ako hindi naman. Ha? Masaya ako para kay Papa dahil may maganda nangyari sa trabaho niya. Pero hindi naman ako magbabago ng dahil doon. Ako pa rin si Sarah at sana hindi magbago ang tingin niyo sa akin. Miss Sarah? Anong oras na? Naku, konti na lang oras mo para matulog. Oo nga. Sige, Miss Sarah, aakyat na ako. Sa taas ko na ito kakainin, ha? Sige, ubusin mo, ha? Pero dapat maging maingat ako sa pagkain nito dahil pag may nahulog, lalabas yung mga daga sa lungga nila at kakainin nila yun. Ha? May mga daga sa kwarto mo, Becky? Oo, Miss Sarah. Sa atik kasi ang kwarto ko, talagang may mga daga doon. Pero nakakatulog naman ako dahil sanay na ako sa mga kaluskos nila. Basta ba wag lang nila gagapangan ng unan ko, iba na yun. Talaga? Sanay ka? Kailangan ko masanay eh. Kapag lumaki ka sa isang hirap na pamilya, dapat masanay ka sa kahit anong bagay. Si Becky, natutulog siya sa attic. Samantalang ako, pinag-uusapan ng lahat dahil sa minahan ng brilyante. Nagkataon lang naman na ipinanganak akong mayaman. Nalulungkot ako dahil naging ganun ang kapalaran niya.